Magandang araw! Kumusta na kayong muli mga mag-aaral? Tayo ngayon ay nasa panibagong pagtatalakay sa katangiang pisikal ng Asya. Sa araw na ito, muli ko na naman kayong gagabayan, kaya siguraduhin ninyong hawak ninyo ang inyong mga learning packets. Ang kasanayan natin para sa araw na ito ay mula sa ating MELCs o Most Essential Learning Competencies. Una, napahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabias ng Asyano. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nauunawaan ang kontribusyon ng kapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. Kalawa, na ipapakita ang pagpapahalaga sa kalikasan sa paghubog ng sinaunang kabias ng Asyano. Bago natin simulan ang talakayan, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Magbibigay ako ng 3 katanungan. Pipiliin ninyo ang letra ng tamang sagot kung anong rehiyon sa Asya ang aking inilalarawan. Para sa unang tanong, anong rehiyon sa Asya ang may hugis at sulok at tila nakausli sa karagatan ng Indian Ocean? A. Kanlurang Asya. B. Silangang Asya. C. Timog Asya. D. Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot, C. Timog Asya. Ikalawang tanong, sa rehiyong ito ay nakararanas ng pinakamahabang panahon ng taglamig at napakaikling panahon ng tag-init. Anong rehiyon sa Asya ang inilalarawan nito? A. Gitna o Hilagang Asya. B. Silangang Asya. C. Timog Silangang Asya. D. Kanlurang Asya. Ang tamang sagot, A. Gitna o Hilagang Asya. Para sa huling katanungan, maganda at kaaya-aya ang klima sa rehiyong ito. May matabang lupa ang mga kapatagan dito, habang ang ibang lugar naman ay karaniwang latian at matubig. Ito ay nahati sa 2 subregion, mainland at insular. Anong rehiyon ito? A. Silangang Asya. B. Timog Silangang Asya. C. Gitna o Hilagang Asya. D. Kanlurang Asya. Ang tamang sagot, B. Timog Silangang Asya. Ayan, mahusay ang inyong pagsagot sa ating balik-aral ngayon. Ngayon naman, tignan natin ang larawan na nasa inyong screen. Ano ang inyong nakikita? Tama, mayroong rice terraces. Ano pa? Mga magsasaka. Tama. Mga mangingisda. Dagat. Tama. Ngayon naman, ano kaya ang 2 bagay na sa tingin nyo ay maaari nating iugnay o magkaugnay? Tama. Tao at kapaligiran
o ang tao at ang kalikasan. Kung ganon, ano naman kaya sa tingin ninyo ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Tamang muli, ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng kapaligiran. Kabilang na dito ang lambak ilog ng Tigris at Euphrates. Ang kambal ilog na ito at kabilang na rin ang matabang lupa sa rehiyon ang naging dahilan ng pag-usbong ng kabias ng Mesopotamia. Sunod naman natin ay ang ilog ng Luz River. Ang ilog na ito ang nagsilbing lunduyan ng kabias ng India. Sunod naman ay ang ilog ng Huanghe o Yellow River. Ang kabias ng China ay nagmula sa pulong ng ilog ng Huanghe. Ang kapaligiran ay may malaking impluwensya sa pamumuhay at paghubog ng kabias ng Asyano. Ang mga kaganapan sa kasaysayan at pagbabago ay bunga na rin ng pagbabago ng kapaligiran. Malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya sa ugnayan ng tao at ng kanyang kapaligiran. Idinidikta ng katangiang pisikal ng lugar kung saan naninirahan ang tao. Sa kasalukuyan, tinatawag na Tonle Sap o Floating Village ng Cambodia. Floating pero walang tubig. Ang Tonle Sap ang pinakamalaking lawa na may tubig tabang sa buong Timog Silangang Asya.
Ang Tonle Sap ay isang sentro ng ekolohiya na idineklara ng Biospero ng UNESCO taong 1997. May dalawang di karaniwang katangian ang Tonle Sap. Una, nagbabago ang daloy ng tubig nito 2 beses sa isang taon. At pangalawa, lubhang lumalaki at lumiliit ang bahagi ng ilog na binubuo ng lawa habang lumilipas ang panahon. Mula Nobyembre hanggang Mayo, ang panahon ng tagtuyot ng lugar na ito at umaagos ang Tonle Sap patungo sa ilog Mekong ng Phnom Penh. Kaya kung mapapansin ninyo, tuyo ang larawan o walang tubig sa larawang ito. Gayunpaman, kasimula ng tag-ulan, pagdating naman ng Hunyo, bumabara ang Tonle Sap hanggang ito ay makabuo ng isang malaking lawa. Kaya makikita ninyo sa larawan na ito na mayroon ng tubig. Kaya nung mapapansin sa kanilang mga kabahayan, matataas. Meron din namang mga halimbawa ng floating market sa Thailand. Klongs naman ang tawag ito. Ginagamit nila ang ilog sa kanilang pamumuhay upang magkaroon ng pagkakakitaan. Kung kanina, mayroon tayong floating village, dito naman sa floating market, nakita natin na ginamit ang ilog para sa kanilang hanap buhay. Sa Pilipinas, meron naman tayong tinatawag na floating restaurant. Ito ay matatagpuan sa Lobos River sa Bohol. At yan ang isang halimbawa o tunay na maraming pakinabang ang mga ilog mula noon hanggang sa kasalukuyan. Sa pagdaan ng panahon, ang tao ay natututong makiangkop sa kanyang kapaligiran. Paano naman kung ang tao ay hindi iniingatan ang kanyang kapaligiran? Ano kaya ang pwedeng mangyari? May panganib na dulot sa atin kapag tayo ay naging pabaya sa ating kalikasan. May mga malaking epekto sa ating pamumuhay. Gaya na lang ng pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Humahantong ito sa pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Hanggang sa magkaroon ng pagbaha kapag mayroong malakas na ulan. Sa sunod na larawan naman, pagguho naman ng mga lupa o pagbaha ang epekto ng labis o illegal na pagtutroso. Kung ganon, ano ang marapat nating gawin sa ating kapaligiran upang mapangalagaan natin ang kalikasan? Sige nga, mag-isip kayo ng mga pwedeng gawin. Tandaan, ang tao at ang kapaligiran o likas na yaman ay magkaugnay. Dapat tayong maging responsable sa paggamit nito upang higit nating itong mapakinabangan hanggang sa susunod pang henerasyon. At dito na muna magtatapos ang ating aralin. Naway maging responsable tayo sa paggamit at pagninang ng ating kapaligiran. Bago ko ibigay ang takdang aralin, magkaroon muna tayo ng maikling pagtataya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sabihin ang salitang tama kung ang pahayag ay tama. At mali kung
ang pahayag naman ay mali. Para sa unang pahayag, isinaalang-alang ng tao ang kanyang panirahan sa katangiang pisikal ng isang lugar. Ang tamang sagot, tama. Ikalawang pahayag, sa pagdaan ng panahon, ang tao ay natutong makiangkop sa kanyang kapaligiran. Ang sagot, tama. Ikatlo, mayroong mabuting epekto ang pagpapabaya sa ating kapaligiran. Ang sagot, mali. Ayan. Naway mayroon kayong natutunan para sa araw na ito. Basta laging tatandaan na dapat pahalagahan natin ang ating kapaligiran. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ng gawain 5 na may pinamagatang slogan campaign mula sa inyong learning packets, page 10. Bilang isang mabuting mamamayan, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapaligiran? Ilahad ito sa pamamagitan ng paggawa ng slogan.